Grabe, ano ito? Mas matindi ang bagong Solicitor General na inappoint ni Pangulong Marcos Jr. na ipinalit kay Guevara. At ano itong ginagawa niya sa kaso ni VP Sara? At gayon din, ano ang magiging papel nito sa mga Duterte? Meron bang malaking pangamba kay VP Sara? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Yung OSG ba, may magkakaroon ba kayo ng papel sakaling umabot sa Korte Suprema ang nangyayari ngayon na usad ng impeachment trial ng Vice President? And I wonder, as a Solicitor General, ano ang stance mo doon? Pwede bang tumawid o hindi pwedeng tumawid? Whatever is the business ng 19th Congress, yun lang yun, 19th lang yun, hindi siya pwedeng pumunta ng 20th Congress. So tama yung una mong statement, Alvin, so maaari na ma-involve ang ating OSG kapag ito ay nagkaroon ng kasuhan. So hindi advisable na makapagbitiw tayo ng posisyon sapagkat kung ito ay maging kaso, ayaw naman natin na matali ang ating opisina sa isang posisyon na binitawan ko na kaagad sapagkat hindi pa natin alam kung ano ang magaganap at ano ang magiging posible na litigation later on. Mas matindi pa raw ito kaysa kay Guevara. Pero ang tanong, kanino siya mas titindi? Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ba? O kay VP Sara Duterte? Hintay mong marinig ang huling parte. Ito na ata ang pinaka-importanting appointment ni Pangulong Marcos Jr. ngayong taon. Pero teka, bakit tila kabado ang kampo ni VP Sara? May dapat bang ikabahala? Sino si Darlene Berberabe? Isang pangalang hindi masyadong kilala ng masa, pero kung titignan mo ang kanyang credentials, UP Law din, former CEO ng Pag-ibig, professor sa Philippine Judicial Academy, summa cum laude pa sa philosophy. Therefore, hindi ito basta-bastang babae lang. Pero teka, bakit siya ang pinili ni Pangulong Marcos kapalit ni Guevara? At bakit biglang pinalitan si Guevara? Marami ang nagsasabi, si Guevara daw kasi ay tila ayaw depensahan si Pangulong Marcos sa kaso ng mga anak ni Duterte sa Supreme Court. Ang tanong, totoo ba ito? Pero sa gitna ng kontrobersiya, isang matalinong galaw ang ginawa ng palasyo. Ipinasok si Berberabe, tahimik, matapang, marunong sa batas, therefore walang sablay sa forma kung banggaan ang pag-uusapan. Ngunit ano ang tunay na papel niya sa ICC issue ni Duterte? Habang tahimik ang OSG dati sa pagkakadampot kay Duterte ng ICC, ngayon tila naghahanda ang OSG para sa mga posibleng mga pangyayari sa hinaharap sa kaso ni Duterte. Hindi lang siya basta tagapagtanggol, strategy siya ngayon ng Estado. Pero may mas malaking usapin pa. Ito ang kaso ni VP Sara Duterte. Yes, tama ang narinig mo. Kasabay ng appointment ni Berberabe ay ang impeachment ni VP Sara. Mga paratang, graft, betrayal of public trust at misuse ng confidential funds. Therefore, mahinala ang ilan. Nagpaparamdam na nga ba ang bagong OSG? At sinasabing may paghahanda sa posibleng pagharap sa Senado? Atin pang pakinggan ang bagong OSG. So this early, Attorney Lelen, yung mga possibilities na yan, pinaghahandaan nyo na ba? Yung mga tao nyo dyan sa OSG? Correct, tama ka. So in fact, kahapon, nagmitingan na sa ating mga mahuhusay na Assistant Solicitor General. So talagang nakatutok tayo sa balita, nakatutok tayo sa pinag-uusapan, at kapag nakikita natin na malamang ay ito ay magiging kaso, ay gusto natin na ngayon pa lang tayo ay naghahanda na ano ang mga iba-ibang legal position at ating pinag-aaralan ng mabuti. Pero teka lang, may mas nakakabang tanong. Ang OSG ba na pinamumunuan ngayon ni Berberabe ay magsisimula ng humawak na malaking pangalan sa gobyerno? Ang mga Duterte? Lalong higit kay VP Sara Duterte? Pero hindi pa rito nagtatapos ang usapan. Kung ang tanong ay sino ang tunay na heavyweight sa legal arena ng gobyerno, naniniwala akong si Berberabe
might just be the most dangerous woman in the Philippine politics right now. Tahimik siyang pumasok pero ngayon nagkakagulatan na. Kaya ang tanong ng bayan, nagsisimula na ba ang tunay na banggaan sa loob ng gobyerno mismo? Abangan kaibigan, dahil kung totoo ang hinala ng ilan, may mas matindi pang darating. Have mercy o God at purihin ang ating Panginoong Diyos. Isaiah 9:6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibinigay ang isang anak sa atin. Siya ang mamumuno sa atin at tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa gitna ng kaguluhan sa pamahalaan kaibigan, kaliwat ka ng paratang at mga bagong mukha sa larangan ng hustisya, madaling mawala ang pag-asa at malito kung sino nga ba ang tama, sino ang may malasakit at sino ang nagsasabi ng totoo. Pero ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na may isang tunay at walang bahid ng pinuno, at ito ang ating Panginoon Jesus. Hindi siya nahalal, hindi siya inappoint, pero siya ang tunay na hukom at hari ng katarungan. Siya ang prinsipe ng kapayapaan, hindi lang sa pamahalaan, kundi sa puso ng bawat isa sa atin. Kung ang mga tao sa gobyerno ay nag-aagawan sa posisyon kaibigan, therefore, tayo man ay dapat mas lalo pang magbigay ng puwang sa Panginoong Hesus sa ating mga buhay, dahil sa Kanya lang may tunay na katarungan, katotohanan at kapayapaan. Hindi kailangang maging bagong Solicitor General para manindigan sa tama. Sa tulong ng ating Panginoong Kristo, tayo mismo ay pwede maging boses ng katotohanan sa panalangin, sa pananampalataya at sa pamumuhay na may takot sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan at intriga sa aming paligid, Ikaw ang aming sandigan, Ikaw ang aming tunay na hukom at tagapayo. Turuan niyo po kami magtiwala sa iyong kalooban, higit sa anumang lider ng mundo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyong pong kabutihan sa amin, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na ituon lamang ang aming pansin sa mga makalangit na bagay at huwag alalahanin ang mga nangyayari sa aming lipunan ngayon. Gabayan niyo po kami at pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at inyo pong gabayan ang bagong Solicitor General, ang aming Pangulo, ang mga Duterte, ang mga mayang Pilipino at lahat ng tao sa mundo na may handa ang aming puso na magbago at tanggapin ang aming Panginoong Kristo bilang aming tagapagligtas sa aming buhay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at pagnabayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling. At salamat po sa paglilig ng aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.